Alam mo ba na may mga simpleng paraan para mapalapit agad sa'yo ang kahit sinong tao? At ang sikreto, galing sa isang lumang librong halos isang siglo na ang tanda? Oo, totoo. Ang pagiging likable ay parang superpower. Kapag gusto ka ng mga tao, mas madali kang napagkakatiwalaan, mas maraming oportunidad ang kusang lumalapit, at parang mas gumagaan ang takbo ng buhay. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Maraming tao ang sobrang effort para lang magustuhan sila. At yun mismo ang dahilan kung bakit sila nabibigo. Sobrang paliwanag, sobrang papansin, sobrang bait. Pero sa halip na respeto ang makuha nila, nawawalan pa sila ng dating. Parang desperado, parang mahina. Pero paano kung may paraan para magustuhan ka agad ng mga tao? Nang hindi mo kailangang magpanggap, ngumiti ng pilit, o habulin ang atensyon ng iba. Dito mo matututunan ang isang psychological blueprint na kayang baguhin kung paano ka tingnan ng mga tao. Isang formula na kapag naintindihan mo, hindi mo na kailangang humabol ng validation. Kusang lalapit sa'yo ang respeto at atensyon. Part 1. Effortless Impressions. Maraming tao ang sumasabit sa unang impresyon dahil masyado silang nagpapakitang gilas. Pinag-iisipan ng sobra kung anong sasabihin, pilit na nagpapatawa, o kaya naman todo effort para lang magustuhan agad. Pero ang totoo, mas nagmumukha lang silang kabado at hindi totoo. Ang susi para magustuhan ka agad ng iba, gawing effortless ang pakiramdam nila kapag kasama ka. Imbes na tanungin mo ang sarili mo kung anong iniisip nila sa'yo, itanong mo, ano kayang nararamdaman nila habang kausap ako? I-shift mo ang focus mula sa sarili mo, papunta sa emosyon nila habang nandyan ka. Simulan mo sa simpleng warm energy, hindi yung OA na excitement na parang scripted. Hindi mo kailangan ng sobrang enthusiastic na, "Oh my God, nice to meet you." Mas okay yung simple pero tunay na, "Uy, ayos, nice to meet you." Sabay ngiti ng totoo, chill lang. Pangalawa, mirror their vibe. Kung maingay at masigla sila, sabayan mo ng kaunti. Kung tahimik at kalmado sila, bagalan mo rin at i-relax ang energy mo. Huwag kang sumapaw. Ang goal mo, gawin silang komportable, hindi ma-pressure. At kapag may awkward moments, ikaw na ang unang mag-break ng tension. Halimbawa, kung may natapunan sila ng inumin, huwag mong dedmahin. Sabihin mo agad, nangyayari rin sa akin yan, at least may entrance ka. Yung maliliit na linya na yan, di halata pero napakalakas ng dating. Kasi sa huli, hindi nila matatandaan lahat ng sinabi mo, pero hindi nila makakalimutan kung paano mo sila pinaramdam. Part 2. Ben Franklin Effect. May isang technique na parang kabaligtaran ng inaasahan ng karamihan. Pero kapag ginamit mo ng tama, instant ang koneksyon ng kahit sinong tao sa'yo. Ang tawag dito, Ben Franklin Effect. Simple lang ang prinsipyo. Kung gusto mong magustuhan ka ng isang tao, huwag kang gumawa ng pabor para sa kanila. Sa halip, ikaw ang humingi ng maliit na pabor. Parang baligtad, di ba? Pero ito ang nangyayari sa isip ng tao. Kapag may tinulungan tayong isang tao, iniisip natin, siguro gusto ko siya, kaya ko siya tinulungan. Yun ang paraan ng utak natin para i-justify ang ginawa nating kabutihan. Subconsciously, gumagawa siya ng dahilan kung bakit tayo tumulong. At kadalasan, ang dahilan ay dahil gusto natin ng taong iyon. Paano mo gagamitin to? Simple. Sa halip na pilitin mong magpa-impress, humingi ka lang ng maliit na pabor. Kahit simpleng bagay lang tulad ng, pahingi naman ng ballpen. O, pwede mo ba akong i-picture? Hindi nila alam, pero habang tinutulungan ka nila, unti-unti silang napapalapit sa'yo. Nagkakaroon sila ng subtle na attachment. Si Ben Franklin mismo ang gumamit nito. May isang tao noon na hindi siya gusto. Isang political rival. Pero imbes na kontrahin o kausapin ng direkta, hiningi lang niya na ipahiram nito ang isang bihirang libro. Nang pinautang siya, may nabago. Naging magkaibigan sila. Dahil pinilit ng utak ng tao na hanapan ng dahilan kung bakit niya tinulungan si Ben Franklin. Ang naging conclusion, siguro, respetado ko siya. Maliit na hakbang, pero sobrang lakas ng epekto. Part 3. Dark Compliments. Maraming tao ang nagkakamali pagdating sa pagbibigay ng papuri. Sobrang diretso, sobrang madalas, o minsan walang saysay. Kaya imbes na magustuhan sila, ang dating, plastic. Pero may mas malalim at mas epektibong paraan para purihin ang isang tao. Tinatawag itong dark compliments. Ang sikreto, gawing earned ang papuri. Dapat maramdaman nilang pinaghirapan nila yon, hindi lang basta binigay. Sa halip na sabihin, ang talino mo, mas malakas ang dating ng, ang talino ng paraan mo sa pag-handle nun. Hindi lang siya papuri, may laman, may konteksto. Pwede mo ring gamitin ang tinatawag na contrast compliments. Ito yung may twist. Di mo lang pinupuri, binibigyan mo rin ng anggulong hindi nila inaasahan. Halimbawa, imbes na sabihing, magaling ka, pwede mong sabihing, sa dami ng taong sumubok niyan, bihira lang ang nakakagawa ng ganyan. Isa ka sa kanila, mas may impact, mas tumatatak.
At ito pa ang matindi, magbigay ka ng papuri na hindi direktang sinabi sa kanila. Oo, ang sikreto ay iparinig, hindi sabihin. Halimbawa, may kasama kang iba, at naririnig ng taong gusto mong purihin. Sabihin mo dun sa kasama mo, alam mo, ang galing niyang mag-handle ng mga biglaang sitwasyon. Kapag narinig yan ng taong tinutukoy mo, mas malalim ang tama. Bakit? Kasi hindi mo sila sinisipsipan. Naobserbahan nila ang respeto, hindi mo ito ipinasiksik. Ang ganitong klase ng papuri, bihira, kaya mas mabisa. Hindi ito linyado, hindi ito scripted. At dahil dito, mas nararamdaman nilang totoo. Kaya mas tumataas ang respeto nila sa'yo, at mas gusto ka nila bilang tao. Part 4. Strategic Silence. Gustong-gusto ng mga tao na may nakikinig sa kanila. Pero ang problema, karamihan sa atin, masyadong maraming sinasabi. Gustong mag-share, gustong magpakitang gilas, gustong maging interesting. Pero ang nangyayari, sila lang ang nagsasalita. Kaya imbes na koneksyon, ang nabubuo ay ingay. Pero may isang simpleng teknik na nakakabuo ng malalim na koneksyon, strategic silence. Ganito mo gamitin, magtanong ka ng isang makabuluhang tanong, tapos tumahimik. Huwag mong madaliin ang sagot, huwag mong punuin ng side comments. Hayaan mo silang magsalita, at kapag natapos na sila, huwag kang agad sumagot. Hintayin mo ng 2 hanggang 3 segundo bago ka magsalita. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga segundong yan, mararamdaman nilang pinakikinggan mo talaga sila. Hindi ka lang nag-aabang ng turn mo para sumagot. Totoong iniisip mo yung sinabi nila. At yun ang gusto ng karamihan. Yung feeling na may halaga ang sinasabi nila. Pwede mo ring ulitin ang huling sinabi nila, pero may kasamang interes. Halimbawa, sinabi nilang, kagagaling ko lang mag-travel. Sagutin mo ng, kagagaling mo lang mag-travel? Sabay tingin ng may curious na vibe. Hindi mo kailangan ng sobrang effort, pero ang epekto, malalim. Nagkakaroon sila ng momentum para magbukas pa ng kwento. At ang pinakamatinding parte, kapag naramdaman ng tao na napakinggan sila, nirerespeto nila ang taong nakikinig. At kapag naramdaman nila yon sa'yo, hindi mo na kailangang pilitin ang pagiging likable. Kusang dumarating yon. Part 5. The Disappearance Trick. Kung gusto mong tumaas ang value mo sa paningin ng ibang tao, hindi mo kailangang palaging nandyan. Sa totoo lang, mas lalong tumataas ang halaga mo kapag nawawala ka paminsan-minsan. Ang tawag dito, the disappearance trick. Karamihan sa mga tao, laging available, laging nagre-reply agad, laging present sa kahit anong usapan o lakad. Pero ang problema sa pagiging laging nariyan, nagiging predictable ka. At kapag predictable ka, nasasanay ang mga tao. Nawawala ang thrill, nawawala ang halaga. Ang sikreto, magpakita ka, pero hindi palagi. Maging engaging, pero marunong ka ring dumistansya. Lalo na kapag ang interaction ay sobrang saya, nasa peak ng energy, dun ka umalis. Bitinin mo, huwag mo hintaying bumaba ang energy o maging awkward. Umalis habang mataas ang vibe. Parang sa isang magandang pelikula, mas tumatatak kapag bitin, kapag may iniwan kang emosyon. Ganun din sa tao, kapag bigla kang nawala sa gitna ng magandang usapan, maiisip ka nila. Bitin na, nasaan na kaya siya? At habang iniisip ka nila, mas lumalalim ang interest, mas lumalakas ang dating mo. Ito ang sikretong matagal nang ginagamit ng mga kilalang personalidad, mga artista, leaders, performers. Hindi sila laging nakikita, pero kapag nagpakita sila, impact agad. Ang totoo, the less people see you, the more they think about you. At kapag madalas ka nilang naiisip, mas napapalapit sila sa'yo, kahit wala ka sa tabi nila. Part 6. The Reverse Value Trick. May isang sikretong psychological trick na halos walang napapansin, pero sobrang lakas ng dating kapag na-master mo. Ang tawag dito, Reverse Value Projection. At kapag ginamit mo ito, para kang magnet, natural na naa-attract sa'yo ang mga tao. Ganito yon, kapag masyado kang available, laging nagbibigay ng atensyon, o sobrang eager na magustuhan ka, ang dating mo, mababa ang value. Parang sinasabi mo, kailangan ko ng approval mo para maging okay ako. At sa mata ng iba, nawawala ang respeto. Pero kapag marunong kang magbigay at bumawi ng atensyon, kapag hindi ka madaling basahin, at may aura kang hindi basta-basta makuha, dun ka nagiging interesting, dun ka nagiging desirable. Ang totoo, hindi ka gustong-gusto ng tao dahil sa kung sino ka lang, kundi dahil sa kung ano ang nararamdaman nila kapag kasama ka. At para makuha mo yon, kailangan ikaw ang nagbibigay ng validation, hindi ikaw ang humihingi nito. Paano ito gamitin? Simulan mo sa warm at engaging energy. Maging approachable, pero huwag mong ibigay lahat agad. Unti-unti, bumawi ka ng konti. Halimbawa sa text, unang masaya kang kausap, pero sa mga susunod, bigla kang tatahimik, hindi ka galit, hindi ka cold, pero biglang nawawala.
At ang utak nila, mapapaisip, anong nangyari? May nasabi ba ako? Itong psychological tension na to, nakakabaliw sa isip ng tao. Nagkakaroon ng hook, at kapag sila na ang naghahanap sa'yo, dun ka na may advantage. At ito ang mahalaga, i-reward mo lang ang tamang behavior, hindi lang presence. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magpakita o magbigay ng atensyon palagi. Gawin mo lang yon kapag may effort silang ipinakita. Kapag naramdaman nilang may halaga ang atensyon mo, mas lalong tumataas ang tingin nila sa'yo. Ang utak ng tao ay wired para gustuhin ang mga bagay na mahirap makuha. Kaya kapag hindi ka basta-basta, mas gusto ka nila. At hindi mo kailangang maghabol dahil sila na ang lalapit. Ngayon alam mo na ang mga sikreto. Hindi mo na kailangang magmakaawa para magustuhan ka. Hindi mo kailangang magpanggap o pilitin ang sarili mong maging kung sino man. Ang kailangan mo lang ay kontrolin ang paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao. At kapag ginamit mo ang mga teknik na to, mapapansin mo, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon. Kusang dumarating. Ito ang Human Psy-PH, isang paniniwala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa ingay, kundi sa tahimik na kumpiyansa. Kaya kung handa kang maging mas matatag, mas matalino, at mas mapangmatsyag sa mundo, subscribe ka na ngayon. Dahil sa channel na to, hindi ka lang basta nanonood, natututo kang maging mapanganib sa tamang paraan.